Nakaramdam tuloy siya ng hiya. Hindi naman ito dati ginagawa iyon sa kanya. Noong nagpanggap lamang siyang babae, naranasan niya ang pagiging gentleman nito. Pero ngayon parang kakaiba yata ito. Maging pananalita nito sa kanya medyo mahinahon na. Baka naman nagigilty na ito sa mga pinaggagawa sa kanya. Ngumiti na lamang siya at sumakay na sa kotse. Pagkuway sumakay na rin ito. Nagulat siya nang dukwangin siya nito. Nandun na naman ang tila nag-uunahang daga sa kanyang dibdib. Halos magkadikit na kasi ang kanilang mga mukha dahil sa ginawa nito. Hindi siya nakatagal kaya pumikit na lamang siya. Inaasahan din niya na halikan siya nito kaya sobra-sobra ang kaba sa kanyang puso. Ngunit agad ding napamulat matapos ang ilang sandali. Hindi kasi niya naramdaman ang paglapat ng labi nito sa labi niya. Bagkus ikinabit lang pala nito ang seatbelt niya. Pakiramdam tuloy niya ay umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang muka. Nakakahiya, baka napansin nito na ibang inaasahan niyang gagawin nito. Lalo lamang namula ang kanyang mukha nang mapansin niya ang bahagyang pagngiti nito. Ay, kung bakit naman kasi napaka-assuming niya. Napakagad siya sa labi nang mapansing nakatingin lamang sa kanya ang kanyang senyorito. Tayo na po senyorito, baka po hinihintay na tayo ni Tatang. Wika niya dito pero paiwas naman ang kanyang tingin dahil nakita niyang naging maluwang ang pagkakangiti nito sa kanya. Mukhang iba yata ang nais mo eh. Tadyo nito sa kanya. Ho? Hello? Assuming kayo, senyorito. Hindi naman po ako naghihintay na halikan nyo, no? Pumikit lang naman po ako kasi sobrang lapit nyo na sa akin. Tsaka, bawal na po ba ngayon pumikit? Defensive na wika niya. May sinabi ba akong naghihintay ka ng halikan ko? Isda talaga nahuhuli sa sarili nitong bibig, ano? Natatawang wika nito. Napangiwi siya. Doon lang niya na-realize na mukha lang siyang tanga na nagpalusot pero huli lalo. Di po pasaway ka senyorito kung ano yung iniisip mo. Hindi ako nagpapalusot. Kala ko lang po kasi yun ang pakahulugan mo sa sinabi ninyo kaya inunahan ko na po kayo. Wika na lamang niya kahit huli na todo tanggi pa rin siya. Oo na nga lang Rio, pero alam mo, ang cute mong magpalusot. Natatawang wika muli nito. Senyorito naman Palatak niya na nakangiti na rin pero namumula pa rin ang mga pisngi. Naku, see? Nagbablush ka na? Ngayon ko lang napagtanto na napakatanga ko lang talaga. Dati, palagi ko nakikita ang pamumula ng mukhang iyan dati pero kahit ganoon, ang tingin ko pa rin sa'yo lalaki. Ang engot ko talaga ng mga panahong nagpapanggap ka pa. Natatawang wikang muli nito. Natigilan naman siya. Sorry po doon senyorito at pasensya na din po sa nagawa ko noon sa inyo. Doon, sa highway patungong bayan. Nasaktan lang po kasi ako ng time na iyon kaya nagawa ko ang bagay na iyon. Seryosong hingim pa umanhin niya. Okay lang, kasalanan ko din naman Kaya lang, laking kahihiyan ang inabot ko dun Pumutok kaya ang labi ko noon at may pasapa ang mukha ko. Inisip tuloy nila na isang grupo ang nakaaway ko kaya hindi ko na kayang manlaban. Kahit ang gwardiya natin sa mansyon nagboluntaryong igaganti daw ako. Natatawang wika nito. Naku po, sorry po talaga senyorito. Ang sama ko talaga ng araw na iyon. Nawika na lamang niya. Akalain ba niyang magkakapasa ito at puputok ang labi sa ginawa niya? Malaking lalaki ito at hindi pa nga siya nakabuelo ng sapakin ito. Kaya akala niya wala lang iyon dito. Okay lang. Noon ko lang na-realize na hindi pala talaga kayang bulihin ng isang Rio kahit na maliit ka. At gusto ko rin humingi ng kapatawaran sa mga pang-iinsulto ko sa'yo dati. Ang tanga ko talaga sa part na iyon. Yung time na may nangyari sa atin. Patawad sa lahat ng mga nasabi ko noon sa'yo. Mas nangibabaw ang galit noon sa aking puso. Seryosong wika nito. Okay lang po yun, senyorito. Ako din naman po may kasalanan ng lahat kaya kayo nagalit ng ganoon. Pero sana kung mangyari ulit ang bagay na iyon sa inyo. Halimbawa katulad na naging sitwasyon natin noon. Sana huwag nyo na po iparanas ang ganoong katinding sakit sa iba. Yung bang sakit na hindi ko malaman kung saan nagmumula. Basta, parang may mga patalim na humihiwa sa aking puso dahil sa mga katagang iyong binitawan noon. Pero okay naman na po ako ngayon. Lalo na po't natanggap ko na rin po ang sorry ninyo. Nakangiti niyang wika. Gumaan na din ang kanyang dibdib na tila parati na lamang may nakadagan kapag naaalala niya yung huling sandali niya sa mansyon na kasama ito. Yung sandaling pinaranas, siya nito ng walang hanggang kaligayahan pero pagkatapos ay sama ng loob naman. Sorry doon at pangako'y hindi na maulit ang bagay na iyon. Isa pa, hindi na ako papayag pa na may ibang babaeng papalit sa naiwan mong puwang sa aking puso. Seryosong wika nito. Napaawang naman ang kanyang labi dahil sa tinura nito. OMG, baka mahal niya na rin ako?
Baka katulad ko may lihim din siyang pagtingin sa akin kahit pa nga babae na ako ngayon. Tili niya sa sarili. Senyorito? Patanong na tawag niya dito. Ang ibig ko sabihin. Wika nito ngunit hindi na ituloy dahil nag-ring ang cellphone nito. Hello po, Papa? Wika nito. Tumawag na pala si Tatang. Opo, Papa. Papunta na po kami. Opo, wag po kayo mag-alala. Nakasakay na po siya sa kotse ko. Nakangiti nitong sabi sa amang nasa kabilang linya. Ito, Rio. Kausapin mo nga si Papa. Hindi makapaniwala na kasama na kita eh. Nakangiti yung wika nito sabay abot sa kanya ng phone. Hello po, Tatang. Kumusta na po kayo? Tanong niya dito. Iha, naku mabuti naman at napapayag ka ni James na magtungo dito sa mansyon. Naku bilisan na ninyo at nagpahanda ako ng makakain. Gusto kong dito ka naman ng halian. Namimiss ka na ng ating mga halaman at saka yung mga tanim mong roses. Naku ang gaganda ng tubo. Ilang buwan pa tiyak na mamumulaklak na iyon. At syempre, miss ko na mga kwentuhan natin lalo na yung parang bata kang nagsusumbong sa akin. Bilisan nyo na ha. Hihintayin ko na kayo dito sa labas para makita agad kita. Excited na wika nito sa kabilang linya. Hindi na siya nakasingit sa pagsasalita nito. Sige po, Tatang. Miss ko na rin po kayo. Sa loob na lang po kayo dahil baka po mas lumala pa ang sakit ninyo kapag nanatili kayo dyan sa labas. Aalis naman na po kami na senyorito kaya wag na po kayo mag-alala. Nakangiting wika niya. Namiss na talaga niya ang matanda. Halatang may dinaramdam pa ito dahil halata sa boss nito pero ramdam niya ang excitement sa boss nito nang magsalita. Okay lang ako, Iha. Bilisan niyo na para makita na ulit kita. Wika nito. Sige po, Tatang. Wika na lamang niya. Medyo makulit din kasi ang matanda. Ito ang napansin niyang ugali nito kapag may nais wala ditong makakapigil. Nawala na ito sa linya kaya binalik na niya sa kanyang senyorito ang cellphone nito. Senyorito, tayo na po. Nasa labas daw po kasi ng mansyon si Tatang kasi hinihintay tayo. Aya niya sa kanyang senyorito. Ganun ba? Sige tayo na. Wika nito at saka pinaandar na ang makina at nagmaniobra na patungo sa mansyon. Tungkol sa sinabi ko kanina, Rio. Walang makakapalit sa'yo sa aking puso bilang ano. Alalay. Tama, alalay nga. Bulalas nito. Kala ko pa naman kung ano na. Alalay lang pala. Mahinang palatak niya. Ano yun, Rio? Tanong nito. Narinig pala ang sinabi niya kahit napakahina na noon. Wala po yun. Nasabi ko pa'y salamat po dahil alalay pa rin pala ang turing niyo sa akin. Nakangiti pero mas tunog sarkastiko ang pagkakabigkas niya. Walang anuman, Rio. Kaya nga aalokin sana kita na maging alalay kong muli. Hindi mo na kailangan pa magpanggap at magsuot ng mga panlalaking damit. Ang mahalaga ay may nag-aasikaso ng mga damit ko at maging sa pagkain ko. Promise, hindi na ako magsusungit. At saka, kung gusto mo'y doblehin ko pa ang sahod mo. Wika nito habang nakangiti. Naku, parang ang sarap manapak ng manhid niyo na. Mahinang wika niya sa sarili. Ano yun, Rio? Pumapayag ka na ba? Tanong nitong tumingin pa sa kanya kahit nagda-drive. Naku, hindi po, senyorito. Hindi po pwedeng iwan ko si Itay sa bahay namin mag-isa. Sagot niya dito. Ganun ba? Medyo dismayadong wika nito. Natahimik na ito at nag-focus na lamang sa pagda-drive. Siya naman ay tumanaw na lamang sa labas ng bintana. Medyo nakaramdam siya ng pagkainis dito. Kasi naman bakit kaya sobra naman yata ang kamanhida ng mokong na ito. Gusto pa yata siya pa ang una magtapat dito. Nandito na tayo. Wika nito na ikinagulat niya. Dahil sa pagmumuni-muni niya hindi niya napansin na nakarating na pala sila sa mansyon. Nakita niya na niluwagan ng gwardya ang malaking gate para makapasok sila. Bumaba na sila ng kotse at akmang magtutungo na sa loob ng mansyon ngunit nilapitan siya ng isang katulong. Senyorito, pinasasabi po ni Dan Enrile na sa Maple daw po kayo tumuloy dahil doon po siya nagpahain ng inyong pananghalian. Wika ng lalaking kasambahay. Halos 2 linggo na siyang wala sa mansyon pero wala pa rin pinagbago. At syempre, namiss niya ang lugar na ito. Halos 2 buwan din siyang nirahan dito Halika na, Rio. Naghihintay na ang papa sa Maple. Naku, siguradong bumaha ng pagkain ngayon doon dahil ikaw ang bisita ni Papa. Nakangiting wika nito. Inalalayan siya nito sa siko at iginiya patungo sa pool. Isang simpleng kulay yellow na blouse lamang, nalabas ang makinis niyang balikat ang kanyang suot. Dilaw iyon kaya mas lumabas ang kanyang kaputian, lalo na ang kanyang balikat.
Tinernuhan naman niya na isang black leggings at saka ang panyapak niya ay isang simpleng doll shoes. Hindi na siya nag-effort ng gusto dahil sa mansyon lamang naman ang punta niya. Tamang pulbo at cologne lamang. Hindi na nga siya nag-lip tint dahil likas naman ang mamula-mula ang kanyang labi. At dahil maiksi pa rin ang kanyang buhok ay ginamit niya ang kakabili pa lamang niyang hairband para magmukha naman siya. Napaawa ang kanyang mga labi na makita ang setup sa may pool. May mga balloons doon at may malaking banner na nakalagay na "Welcome home, Rio." Tapos may mahabang lamesa sa gilid na punong-puno ng pagkain. Nandoon si Tatang, ang kanyang Sir Brent at ang kanyang Sir Carlo ay nandoon din. Sina Aling Miling at maging si Paang at si Lukring. Hindi niya inaasahan na may pagganito si Tatang. Akala niya normal na sasalubong ito sa kanya. Hindi niya naiwasan ang hindi maluha. Biruin mo't nag-effort pa mga ito sa pagdalaw niya. Samantalang alalay lamang siya dito ng kaisa-isang anak ni Don Enrile. Tapos ganito kainit ang pag-welcome nitong muli sa kanya. Talaga nga yatang kahit papaano ay naging importante din siya sa Don. Nakangiti namang nakamasid lamang si James kay Rio na noon ay naluluha. Kahit siya ay na-surprise din sa ginawa ng kanyang papa at hindi rin niya alam na bumalik na pala ang kanyang best friend na si Carlo. Nakakatuwang isipin na buo na muli sila. Yun nga lang, babae na si Rio. Masayang lumapit ito sa karamihan. Siya naman ay nagkasya na lamang itong pagmasdan. Ang tanga niya talaga. Hindi pa niya nagawang magtapat dito kanina pero di bali na. Ang mahalaga, batid niyang mahal niyang talaga ito. Hindi bilang si Rio na lalaki, kundi bilang si Rihanna. Ang nag-iisang babaeng sa tingin niya ay tamang babaeng ihaharap niya sa altar. Oh no, so it means babae ka talaga, Rio? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang Sir Carlo nang makalapit siya. Yes po, Sir Carlo. Ako po si Rihanna de los Santos. Nakangitim pa kilala niya. Wow, sabi ko na eh. Naku, mukhang humihina na rin talaga ang radar ko kasi hindi ko man lang natuklasan ang lihim mo. Natatawang wika nito. Naku, oo nga Rio. Ay, Rihanna pala. Kaloka ka, nagka-crush pa ako sa'yo. Yun pala yung babae pala ikaw. Ang galing mo umakting dyan eh. Palatak naman ni Paang. True lalo, saktan kita dyan eh. Nailab na nga ako sa'yo noon, yung pala girl, lalo ka din pala na katulad namin ni Paang. Wait ka naman ni Lukring. Ay siya, tama na yan iho. Iha, magsikain na muna tayo para makapag-swimming na kayo. Masayang wika ng matanda. Magsiswim po pala kayo? Nakangiting tanong niya. Anong kami lang Rio? Siyempre kasama ka. Para sa'yo to eh, kaya tara na. Kain na muna tayo para makapag-umpisa na. Inimbitahan pa ni Tito si Paang at Lukring para may makabonding ka. Wait ka naman ni Brent. Ho? Pero Sir Brent, wala po akong damit na panligo. Nakangawing wika niya dito at saka tiningnan ang sarili. No problem. Ready na ang swimsuit mo, Rio. Ako pa ba? Always tong ready, no? Nagmamalaking wika nito. Oh, salamat po Sir Brent. Pero hindi pa ako nagsusuot ng swimsuit eh. Alanganing wika niya. No, okay lang yan. Kaya mo yan, Rio. Kami nga nakaya namin eh. Tingnan mo, diba? Pak na pak. Wika ni Paang at saka rumamba pa sa harap niya. Oo nga naman, Rihanna. Para naman makita namin babae ka talaga, no? Kaya pumayag ka na. Wika naman ni Lukring. Okay, tara kain na tayo. Nakakagutom ang mga pagkain nasa mesa eh. Wika niya at saka nagpatuunan na siyang umupo sa lamesa. Sa bandang dulo siya, sa tabi naman niya, umupo si Brent. Sa tapat niya ay si James. Si Tatang naman ay nasa gilid niya. Bali, ito ang nakaupo sa unahan. Katabi naman ang kanyang senyorito si Sir Carlo. Katabi naman ito si Paang at katapat naman ni Paang si Lukring. Kinuha ni Sir Brent niya ang kanin at nilagyan siya sa plato. Napansin naman niyang sumimangot si James dahil sa ginawi ng kanyang Sir Brent. Iniabot naman ni James sa kanya ang sinampalukang manok pero si Brent ang kumuha noon sa kamay nito at ito ang sumandok para lagyan ng kanyang plato. Napansin na naman niya ang pagsimangot nito. Rio, pwede bang mamasyal kami sa bahay niyo minsan? Tsaka, di ba sabi niyo may lupa kayo doon sa nadaanan natin noon na maraming punong niyog na mabababa lang? Aabutin lang natin ang bunga. Hindi na kailangan pang akyatin. Parang ang sarap kumain ng buko doon. Wika naman ng kanyang Sir Carlo. Ho? Dati po sana. Kaya lang ngayon hindi na po pwede. Di ba po nabanggit ko na sa inyo yung problema namin sa lupa? Mukhang malabo na po kasi mabawi namin iyon. Malungkot na wika na niya. Aba, bakit naman iha? Baka makatulong ako. Sabihin mo lamang sa akin. Wika naman ni Don Enrile. Naku, okay lang po kami Tatang.
Pero hindi po talaga ako makapapayag na mawala yun sa amin. Doon na po umiikot ang mundo ng itay ko. Kaya nga po siya nagkasakit dahil sa problema namin sa lupa eh. Alam ko naman po na hindi ako pababayaan ni Lord. Nakangiting sagot niya sa matanda. Yan ang gusto ko sa iyo, Iha. Gagawin mo talaga lahat para lamang sa itay mo. Basta, mangako ka sa akin na huwag kang mahihiyang lumapit sa akin kapag kailangan mo ng tulong ha. Hindi na iba ang turing ko sa iyo kaya hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Nakangiting wika nito. Maraming salamat po, Tatang. Napakabuti mo po talaga sa akin. Pasasalamat niya dito. Walang anuman, Iha. Basta ba para sa iyo eh. Nakakatulong ako sa iba, sa iyo pa kaya? Wika naman ito sabay subo ng pagkain. Salamat po. Pero Tang, mukhang napaparami ka na naman po sa kanin at mamantikang ulam kaya po siguro lagi masama ang pakiramdam niyo. Puna niya dito. Di naman Iha, ngayon lang dahil nandito ka. Di ba Aling Miling? Nakangiting tanong naman ito sa mayordoma. Naku, oo na nga lang po Don. Pero Rio, tama lang na punain mo iyang tatang mo. Medyo matigas na naman ang ulo simula na umalis ka. Natatawang pambubuting dito ni Aling Miling. Naku, hindi talaga ako makakalusot sa Aling Miling mo na iyan. Natatawang wika nito. Naku Aling Miling, sabihin niyo po sa akin kapag hindi sa inyo magpapapigil si Tatang. Pupunta po talaga ako dito para mamonitor ang pagkain niya. Nakangiting wika niya dito. Ay, gusto ko na yata palaging magpasaway ah. Tumatawang wika nito na ikinatawa din ng lahat. Ang sarap naman po nitong pork humba ninyo, Manang. Bulalas niya. Bibihira lang kasi siyang makatikim ng ganoon. Tuwing fiesta at may mahalagang okasyon tulad ng kasalan lamang siya nakakatikim noon. Syempre naman Iha. Pinasarap ko iyan. Ginawa ko talagang espesyal dahil yun ang bili ng iyong tatang. Abay, syempre uuwi ka daw. Tsaka itong bata Tim, tikman mo rin. Para sa'yo talaga lahat ng iyan. Nakangiting wika ng ginang sabay abot sa kanya ng lagay ng ulam na may lamang patatim. Wow, favorite ko po ito. Alam niyo po bang sa fiestahan ito lagi ang hanap ko? Kaya lang po kadalasan sa mga special na bisita lang nila ito inilalabas eh. Kaya bibihira lang din po ako makatikim. Kaya salamat po dito Tatang. Kapag po may natira, pwede po bang makahingi kahit konti para makatikim din po si Itay at si Kuya? Nahihiya man pero kinapalanan niya ang kanyang mukha. Favorite din kasi ito ng kanyang Itay at ng kanyang Kuya. Naku, nakatabi na iyong isang buong pata Iha. Dahil bilin din iyon ng iyong tatang. Pati na nga itong igado at pork humba ay may nakatabi na din para madala mo daw sa pag-uwi mo. Nakangiti na wika ni Aling Miling. Wow, talaga po Tatang? Naku, salamat po talaga. Masayang pasasalamat niya at tumayo pa siya sa mesa at niyakap ang matanda. Naku, syempre, ang tagal mo na rin nawala Rihanna kaya talagang kahit papaano ay pinaghandaan ko na rin ang pagbisita mo dito sa mansyon. Kahapon pa ako nagpaplano kahit na hindi pa nagtutungo sa inyo si James. Alam ko kasi nasasama ka sa kanya, kaya nagpaluto na ako kay Aling Miling mo. Miss na kasi kita Iha. Obe, kung hindi ka pa sumama baka ako na magtungo sa bahay ninyo. Nakangiting wika nito sa kanya na bumitaw na siya sa pagkakayakap dito. Sorry po talaga Tatang. Promise po, madalas na kitang dadalawin dito sa mansyon. Wika niya dito. Aba, hindi ba pwedeng dito ka na lang ulit sa mansyon? Gusto mo ba mag-hire ako ng nurse para alagaan ng Itay mo? Wika nito. Naku, wag na po Tatang. Ngayon po ako kailangan ni Itay kaya hindi po talaga po pwede. Promise ko naman po sa inyo. Medyo dadalasan ko na lamang po ang pagdalaw dito. Hindi pa po kasi lubusang magaling si Itay kaya hindi ko po talaga siya pwedeng iwan ng matagal. Wika niya at saka bumalik na sa dating upuan. Naku Papa, inalok ko na rin po siyang bumalik kanina sa trabaho niya dito sa mansyon pero tumanggi po siya. Kahit po sabi ko idodoblehin ko na ang kanyang sahod. Wika naman ang kanyang senyorito na nakatingin pa sa kanya. Kuya, mas kailangan ng kanyang Itay si Rihanna. Kaya naman hayaan niyo na lamang siya. Kapag nais niya dumalaw dito ako nang bahala. Handa ko siyang sunduin kasi mas busy ka sa akin Ako naman, nagla-live lamang kaya mas marami akong oras sa'yo. Diba Rihanna? Sasama ka sa akin dito kapag inaya kita? Wika naman ni Brent. Tinanong pa siya nito. Siyempre naman po Sir Brent. Palagi naman po kayong nasa bahay kaya mas mainam po iyon. Nasa inyo na lamang ako sasama. Nakangiting sagot niya kay Brent. Naikuyom naman ni James ang pala dahil parang mas pinapaboran pa ni Rihanna si Brent kesa sa kanya. Nakita pa niya nang kindatan ni Brent si Rihanna at tila kinilig naman nang umiti pa si Rihanna. Minabuti niya na lang ang tumayo na lamang sa hapagkainan. Mauna na ako sa inyo. Magpapalit na ako ng panligo. Sabi na lamang niya at saka mabilis na lumayo na sa mga ito. Mukhang naungusan na yata ang manok ko Wika ni Don Enrile. Ano po yun Tatang?
Kunot noong tanong ni Rihanna dito. Wala iha. Sabi ko, dangan lamang natapos na rin tayong kumain. Magpalit ka na ng swimsuit mo. Kaya na lamang muna dito mag-enjoy dahil ako hindi pa rin ganung maganda ang pakiramdam. Kaya doon na muna ako magpapahinga sa kwarto. Ang mahalaga sa akin ay nakausap na kita ulit. Wika nito at saka tumayo na din. Rio, nasa room mo yung swimsuit mo. Gusto mo ba samahan kita para makapagpalit ka na? Wika ni Brent sa kanya. Naku, huwag na po Sir Brent. Ako na lamang po. Maiwan ko na lamang po muna kayo dito. Buti pa kayo, mga nakabihis na kaya pwede na po kayo maligo. Nakangiting wika niya. Mariana, bilisan mo lamang ha. Excited na kami makita ka nakasuot ng swimsuit. Nakangiting wika ni Paang sa kanya. Oo nga naman Rio. Ang pogi mong lalaki pero mas bagay sa iyo maging babae kaya go na. Wait ka namin dito. Nakangiting wika naman ni Lucring. Go Rio. Can't wait na makita ka kung gaano ka kasexy kapag nakasuot na ng swimsuit. Nakangisi namang wika ng kanyang Sir Carlo. Bigla namang siniko ito ni Brent. Aray, sakit nun ha. Reklamo nito. Rio, sige na palit ka na doon para manahimik na ito si Kuya Carlo. Nakangiti namang wika ni Brent sa kanya pero seryoso ito. Natawa siya. Bakit mukhang nagkapalit ang mga ito? Mas mukhang nag-matured na si Brent kaysa kay Carlo. Naiiling na pumasok na lamang siya sa mansyon. Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang dating inuukupang silid. Medyo malayo pa siya na makitang nanggaling doon ang kanyang senyorito. Nakasuot na ito ng trunks. Pumasok ito sa silid nito. Marahil hindi siya napansin. Mabilis naman siyang pumasok doon nang matiyak na hindi na siya mapapansin ng kanyang senyorito. Pagpasok niya, nakita niyang isang kulay maroon na two-piece swimsuit na nasa ibabaw ng kama. Halos mawindang siya nang iangat niya iyon. Kaloka naman ito, si Sir Brent. Kita ng kaluluwa ko dito ah. Palatak niya sa sarili. Pero wala na siyang magagawa pa. Nandoon na iyon at wala naman siyang maaaring pagpilian pa kaya nagpasya siyang isuot na lamang iyon. Nagubad na siya ng kanyang damit at maging kanyang panloob at saka niya isunuot ang sexy two-piece swimsuit. Humarap siya sa salamin at ilang beses siyang umikot para tingnan ang sarili. Hindi siya makapaniwala na babagay sa kanya ang ganoong klase ng kasuotan. Pagdating sa itaas na bahagi, hindi naman malaswa iyon dahil hindi naman malaki ang kanyang hinaharap. Tama lang naman iyon. Sa pambaba naman, oo at maliit na bahagi lamang ang natatakpan doon pero bumagay naman iyon sa kanya. Hindi pa rin lumalabas na bastusin. Tama lamang ang tela sa dapat nitong takpan at maging ang kanyang matambok na pangupo. Litaw man ang ibang bahagi pero bumagay lamang ito lalo na sa suot niyang bikini. Kitang-kita ang kanyang kaseksihan at idagdag pa ang mapuputi at makinis niyang hita. Sa tanong buhay niya, hindi niya pinangarap na magsuot ng ganitong klase ng kasuotan, kaya hindi niya akalaing babagay sa kanya pati kulay nito. At mas lalong nagpalabas ng kanyang maputing balat kaya kahit siya talaga ay napawaw sa kanyang itsura. Medyo nahihiya pero ipinasya niyang bumalik na sa pool dahil gusto na rin niyang maligo at baka mainip na ang mga ito sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, sakto namang nasa labas na ang kanyang senyorito. Mukhang magtutungo din sa kwarto. Napansin niya ang sunod-sunod na paglunok nito ng laway habang titig na titig sa kanya. Medyo nakaramdam siya ng hiya dahil baka hindi nito nagustuhan ang kanyang suot pero agad na napamulagat ang kanyang dalawang mata nang mapansin niya unti-unting pagbukol ng bagay na nasa pagitan ng hita nito. Kitang-kita niya iyon dahil nakasuot lamang ito ng swimming trunks. Napatingin siya dito. Medyo kinabahan siya nang mapadako ang kanyang tingin sa mata nito. Medyo pumungay iyon at saka muli siyang napatingin sa galit na bagay na nasa pagitan ng hita nito. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagmulagat nang tila hindi na kinayang itago iyon ng maliit nitong swimming trunks dahil medyo dumungaw na ang dulong bahagi noon. Senyorito, nauutal na tawag niya dito. Pakiramdam niya ay tila biglang nag-init ang kanyang katawan at parang medyo naninikip din ang kanyang paghinga. Rio, pwede bang pumasok muna tayo sa loob? Paos ang boss na sabi nito. Hindi siya sumagot pero niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto. Kinakabahan ngunit kusang niluwagan ni Rihanna ang pinto para makapasok si James. May babalang umiilaw sa kanyang isipan. Sigurado kapag hinayaan niyang magkasama sila sa silid na iyon, may hindi na naman tamang mangyayari sa kanila. Pagkapasok ni James sa silid, mabilis namang kumaripas ng takbo si Rihanna palabas ng silid at nagpatuloy patungo sa pasilyo hanggang sa makalabas ng mansyon. Naiwan namang natitigilan si James. Tinawag pa niya si Rio pero mabilis na itong nakatakbong palabas. Shit! Napamura pa siya. Akalain ba niya na nasa kwarto na iyon si Rio?
Balak sana niya magpalit ng iba niyang swimming trunks. Bubuksan na niya ang pinto nang bigla yung bumukas at iluwa ang naka-swimsuit na si Rio. Napaka-sexy nito kaya naman hindi niya maiwasan ang hindi mag-react ang kanyang katawan. Nagiinit ang kanyang katawan at alam niyang hindi maaaring hindi niya palabasin ang init na iyon ng kanyang katawan kung hindi siya din ang magsasuffer noon. Mabilis niyang isinara ang pinto ng kwarto at inilabas ang kanyang alagang kanina pa nais kumawala sa kanyang swimming trunks na suot. Oh shit, Kariana. Ikaw may kagagawa nito tapos ngayon iiwan mo ko sa ere. Napangiti siya na makita ang hinahanap, ang panty ni Rihanna. Agad niyang dinala iyon sa ilong at napapikit pa siya ng malanghap ang bango doon ni Rihanna. Mas lalong tumaas ang kanyang libido ng mga sandaling iyon. Ang daing niya na impit lamang ay hindi na niya makontrol pa dahil malakas na iyong kumakawala sa kanyang bibig. Hanggang sa naramdaman niyang malapit na siya sa sukdulan marahil sanhi ng amoy ng panty ni Rihanna. Kaya napadali ang kanyang pagdako pa sa paraisong palaging si Rihanna naghahatid sa kanya kahit hindi nito nalalaman. Sa tuwing namimiss kasi niya ito lalo na ang maiinit na tagpo na pinagsasaluhan nila ay ganito lamang ang kanyang ginagawa. Kakaiba nga lang ngayon dahil may ponte siyang naamoy na kauhubad lamang ni Rio. Agad niyang inilagay sa kama ang ponte ni Rio. Inayos ang pagkakabuka noon at itinapat doon ng kanyang alaga. Mahaba siyang napadaing kasunod ang pagpulandit ng napakarami niyang katas na mainit-init pa sa mismong pundiyo ng panty ni Rihanna. Naipon iyon daw na tila sadyang inilagay dahil wala man lang natapon. Hapo ang katawang napahiga siya ng patihaya sa kama. Sa tanang buhay niya hindi niya akalaing magagawa niyang makipagniig sa panty lamang ng isang babae. Talagang nahihibang na siya kay Rio. Kasi kung hindi, bakit nakakagawa na siya ng mga bagay na alam niyang hindi tama? Ilang sandali pa siyang nanatili sa pagkakahiga bago siya nagpa siyang magtungo sa pool. Hindi niya pinagkaabalahan punasan o ilagay sa dati nitong pinagkakalagyan ang panty ni Rio. Medyo hindi pa normal ang paghinga niya nang makarating sa pool. Pati pawis niya ay hindi na niya napunasan pa. Oh dude, what happened to you? Masama bang pakiramdam mo? Parang pagod na pagod ka. Ayan oh, puro pawis ka pa. May ginawa ka ba sa loob? Takang tanong sa kanya ni Carlo nang ganap na siyang makalapit. Ano kasi? Nag-exercise ako bago nagtungo dito. Alam mo naman, nawawalan ako ng time na mag-exercise kaya yun, isipan ko lang naman. Palusot niya. Bawal po yata Senyorito James mag-exercise kapag kakakain lamang. Wika naman ni Paang. Hindi nang alam ko, Paang. Baka po magkasakit kayo kapag palagi niyo pong ginagawa iyon. Wika naman ni Lucrin. Ganun ba? Sige, hayaan niyo natin, hindi ko na ulit gagawin iyon. Nakangiting wika niya sa mga ito pero ang mga mata niya nakatuon kay Rio na nakikipaghabulan sa paglangoy kay Brent. Nagsasabuyan pa ang mga ito ng tubig kaya naman parang nagpupuyos ang kanyang kalooban kahit pa nga nakapagkit ang ngiti sa kanyang mga labi. Dude, tara na, ligo ka na din. Aya na sa kanya ni Carlo. Nakalusong ang 5 sa pool pero nasa gilid lamang ang 3. Sina Brent at Rihanna ay panay ang habulan at hagik-hikan. Maya-maya pa ay nakasali na din sina Paang at Lucrin kaya lalong lumakas ang boses ng mga ito. Inis na inis naman siya kay Brent kapag napapalapit ito kay Rihanna. Humahawak kasi sa balikat nito si Rio at tila proud naman ito na pinangangalandakan iyon. Hindi tuloy niya maiwasang isipin na baka nga may relasyon na ang dalawa. Hindi niya iyon matatanggap kung totoo man. Mamaya siya ang maghahatid ulit kay Rio at balak niyang kausapin ito tungkol sa kung ano ba talaga ang relasyon nito kay Brent. Nakita niyang lumangoy si Rio ngunit pati haya iyon kaya kitang-kita ang kaseksihan nito. Agad naman siyang napalunok ng laway nang magawi sa hindi kalakhan nitong dibdib ang kanyang paningin. Pababa sa float nitong Tommy at hanggang sa mapadako sa natatakman ng maliit na telang medyo may kaumbukang hiyas nito. Lalo namang nanuyo ang kanyang lalamunan. Parang nais niyang tumalon sa tubig, daluhungin ito doon at angkinin ito kahit pa nasa tubig sila. Napailing siya. Akala niya tapos ng init ng kanyang katawang nagpabaliw sa kanya kanina, yun pala'y hindi pa. Napansin din niya ang pagkagalit na naman ng bagay na nasa pagitan ng kanyang hita. Buti na lang nagpalit siya ng mas maluwag na swimming trunks kaya hindi na ulit iyon dudungaw pa doon. Pero mapapansin pa rin iyon kaya minabuti niyang tumalo na rin sa tubig. Tuwang-tuwa naman ang mga ito dahil nakajoin na siya pero agad siyang lumapit kay Rihanna at tumabi dito. Napansin niya ang pagsimangot ni Brent at mukhang papalapit sa kanila kaya gumawa siya ng paraan. Brent, mabuti pa'y kumuha ka ng beer sa storage room at ilang mga kutkutin doon. Gusto ko rin ng popcorn kaya makisuyo ka kay Aling Miling na mag-utos sa kasambahay para lutuin iyon.
At gusto ko, hintayin mo iyon. Huwag kang babalik hanggat hindi pa iyon naluluto. Seryosong utos niya dito. Ha? Pero kuya, andyan naman ang mga katulong. Sila na lamang ang utusan mo. Nakasimangot na wika nito. Aba, hindi mo ba nakikita na may kanya-kanyang ginagawa sila? Wala ka namang ginagawa kaya ikaw na lang. Sige na, lumakad ka na. Maotoridad na wika niya. Kasi naman Gugumod-gumod na umahon na ito sa swimming pool. Natatawa naman siya sa mukha nito. Tagumpay ang kanyang plano. Kasi naman paano niya masusolo si Rihanna kung puro na lamang ito dikit ng dikit dito. Mukhang nag-enjoy ka mag-swimming Nakangiting wika niya kay Rihanna na nooy gumilid na sa pool. Opo senyorito. Nakakamiss na rin kasi mag-swimming. Nakangiting wika nito. Napadako ang kanyang paningin sa bakat nitong nipos sa suot nitong swimsuit kaya naman napalunok na naman siya. Hindi maitatago ang tigas noon ng manipis na talang nagkukubli doon. Hey dude, alis muna kami ha. May dala-dala kasi akong perfume galing Manila Napangakuan ko si Napangatlo Crane na bibigyan ko sila at syempre pati sa Rihanna. Damay na. Nasa kotse kasi iyon, hindi ko pa na ilalabas. Kunin muna namin ha. Paalam ni Carlos sabay ahon na nito at ninapaang sa pool. Sige lang, dude. Wika naman niya. Ako din po, senyorito. Iihilang po muna ako. Diba po may CR naman dyan sa may bandang likod? Nakakaya po kasi papasok pa ako ng mansyon. Mababasa pa po ang sahig. Paalam naman ito sa kanya. Oo, meron nga dyan. Hayaan mo samahan kita. Kasi noong isang araw may napatay na ahas dyan ng isa naming kasambahay. Dahil siguro sa marami ang mga puno at halaman sa paligid kaya hindi maiwasang may maligaw na ahas. Wika niya dito. Totoo namang may napatay na ahas pero malayo naman iyon sinasabi nitong CR pero ewan ba niya. Gusto niya talagang kasama ito kaya nagsinungaling na lamang siya para pumayag ito.